Praise God. Happy Resurrection Sunday po sa lahat ng mga kasama namin dito sa sanctuary. Amen. At sa mga nanonood online. Praise the name of the Lord. Pinagpala tayo ngayong hapon. At sa ating pagsamba, mga kapatid, de-declare natin ng buhay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang siyang tumubos sa lahat ng mga pagkakasala ng taong sumasampalataya sa Kanya. Tayo pinaging malinis at pinagpala ng Panginoon. Kaya sa oras nito, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Amen. Let us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Everything. Let everything. Let us pray. Let us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm down. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. Just praise is the waters my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on. Let's praise the name of the Lord. I'll praise 'cause you're sovereign, Lord Jesus. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Let's praise Him. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? praise. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let
Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan. You're worthy of all of our praises. You died on the cross, and on the third day, you rose again, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya't sabay-sabay nating iproklama. Ito ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos. This is amazing grace. Let's sing. Who breaks the power of sin and darkness? Who love is mighty, so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with only thunder and leaves me breathless, sing and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the graves. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, 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 worthy is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh,
Jesus, because of the amazing grace, Lord God, that you have did at the cross. At this very moment, Lord, we want to honor you, we want to glorify you and exalt you, Lord, for who you are and for the things you have done in our lives. Hayaan mong sambahin ka namin bilang pasasalamat, Panginoon, dahil walang katulad ang inyong ginawa para sa amin. Lord, we lift your name. The chasm that lays between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into through the darkness, your loving kindness, through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, last has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. Praise has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope.
with ropes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' name. On the third at break of dawn, once again, oh tremble death, where is your sting? The angels roar, oh Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Ground began to break, the storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that we're your stay, our resurrected King has rendered your defeat. Forever, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive, Jesus, and He is alive. Forever, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. You're alive, Lord. Jesus is alive. We give you the highest praise, O Lord. No one can compare to you, Lord God. The mighty name of Jesus, we glorify your holy name, Lord God. The name above every name. You're risen, O Lord God. Death has defeated. Sin and shame, Lord God, is taken away by the blood of Jesus. Thank you, Lord. You're lifted high forever and ever. You're glorified, Lord God. Oh, we give you the highest praise, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Oh, we give you the highest praise, oh Lord God, for all the things that you have done sa aming buhay. Hindi kayo nagbago. Kailanman, hindi nyo kami tinalikuran. Marami kaming pagkakamali, marami kaming kasalanan, O Lord God. But in your name, Lord Jesus, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, kami ay may kakayahang lumapit sa Diyos Ama. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbata ng hirap, Panginoon, at pasakit sa krus. Salamat sa pag-aalay ng inyong buhay. Hindi kayo kayang patayin ng tao, subalit kayo'y nag-alay ng buhay, Panginoon. Ang inyong mga latay at sugat, ang inyong dugo sa krus, ang naging dahilan, Panginoon, kung bakit kami narito nagpapasalamat. Lord, we declare, Lord, that at this very moment, ang mga kasama po namin sa sanctuary, pinagpala ninyo. Ang mga kasama namin online, pinagpala ninyo. Ang mga nanonood ng replay, O Lord God, pinagpala po ninyo. It's all by the grace of our Lord and Savior Jesus. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray.
Amen. Amen. Praise God! Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes, pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9:10-11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin, you are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid, na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako, na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Isang pinagpalang hapon po sa mga nanonood online, mga kasama natin dito sa Sanctuary, Rhythms of Grace po tuwing araw ng linggo, alas 4. At tayo pinagpalang lubos. Ako po si E.A. Joven at kasama ko po ang aking pamilya. Simula sa si Ate Wendy Niebres, aming vocalist, si Kuya Noriel Niebres naman sa technical, at ang aking asawa si Hipri o si Ate Faith sa drums, si Paring Laser on bass guitars, at for the first time kumanta siya na nagsolo. Salamat sa Diyos. Nandito si May, yung asawa niya, at si Iya, yung kanilang anak. Salamat sa Diyos. Kaya yung ating tinig ay alay natin sa Panginoon. And si Papa Tani naman sa keyboards ang umawit po ng at nag-exhort kanina sa This is Amazing Grace. Amen. Napakabuti ng Panginoon dahil Happy Resurrection Sunday po sa lahat ng mga nanonood at kasama natin dito. Tunay na tayo pinagpala ng Panginoon. Hindi ko man kayo kilala, yung mga nanonood online, kilala kayo ng Panginoon. Na tayong bawat isa rito ay pinagpala ng Panginoon dahil
ang Diyos ay patuloy na dumadaloy ang kanyang pagpapala, ang kanyang grasya sa atin. Bagamat tayo ay maraming pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay, hindi natatapos ang pag-ibig ng Panginoon. At binabati ko rin yung mga kanina pa na sa online. Si Ate Ella, yan, mula sa JPC GMA. God bless you. Si Kuya Martin Balyeras, yan, regards. Kuya Martin, kay Ate Rain. Busy kami kanina, hindi kami naka-attend po. Kasi may tinulungan po tayo, si Pastor Joel ng Jesus Presence Church sa Dasma, or sa GMA rather, ay pumunta kami kanina para i-endorse ko po yung aking namit na gitarista na matagal na nilang pinagpe-pray. Amen. If I remember, parang 2 years ago pa na binanggit sa akin ni Pastor Joel yon na ipinagpe-pray nila na magkaroon ng gitarista, instrumentalist sa GMA. Now, praise God. At may ginamit ng Panginoon, very, naniniwala ako bagamat parang kakaiba, medyo kakaiba yung paraan. Nag-chat lang kami sa Facebook tapos dinala ko siya doon. Hindi pang karaniwan po yon. Pero napakabuti ng Panginoon. Marami tayong mga hindi kayang gawin pero ang Diyos maraming kayang gawin para sa atin. Kaya yun yung nangyari. I endorsed Vince kanina kasama yung kanyang girlfriend na si Nicole. And they're truly blessed sa JPC GMA. Nawa maalagaan sila doon and maturuan din yung mga kabataan doon. Ang ganda. Amen. Kanina. Ano ka rito? Amen. Praise God. Amen. Glory to God. Napakaganda talaga ng biyaya ng Panginoon. Kaya alam nyo mga kapatid, hindi po biro-biro ang pinapa-experience sa atin ng Panginoon. Araw-araw, sinasabi natin na marami tayong reklamo sa buhay, subalit ang Diyos ay laging tapat. Natutuwa nga po ako dahil bagamat napakaraming challenges, ang Diyos pinatutunayan niya na hindi siya tumatalikod, mga kapatid. Dahil tumaas ang gasolina, tumaas ang mga bilihin, pero ang Diyos kailanman, inilagay na tayo doon sa mataas na lugar na kung saan tayo ay nakakaranas ng kaginawaan. Minsan hindi lang natin na panay tayo reklamo Pero ang Diyos kailanman tapat sa pangako. Ibinigay na yan ng Diyos ng lahat. Ang lahat ng kailangan natin. Tutugon na lang tayo. At ito, lumipas yung mahal na araw. We are so much blessed. Amen. Kaya nga nung pag pinagninilayan mo ang salita ng Diyos, talagang blessed na blessed ka Kanina nga, nagpe-fellowship kami ni Pastor Joel. Kasama yung mga kasama nila dyan. Sila Ate Annalyn. Hello, dyan sa JPC. GMA. Inyong sa main, JPC main. Pastor Bishop Ernie Kaptalan. At Pastora Cynthia. You're blessed. And syempre, ang aming magulang, Pastor Noel, Pastora Michelle. Blessed na blessed ng Panginoon dyan sa bansang Canada. At si Ate Nikki na nagdadalang tao. Blines na sila ni Kuya Eli at gayon din yung kanilang magiging supling. Malusog, healthy, prinobide na ng Panginoon lahat ng kailangan. Ngayon pa lang, amen. And syempre, yung aming lolo, Bishop Willie Lanes ng The Life Giver Church Worldwide. Binabati namin kayo. You are a blessing and kayo ay tunay na minamahal ng Panginoon. We miss you. We love you. Amen. Ayan, si Brother Mar Villa. Regards dyan sa overseas. Nasa barko yata ito habang nanonood. Minamahal ka ng Panginoon dyan, brother. At kailanman, kahit malayo ka, ang Diyos kailanman hindi tumalikod sa'yo. At minamahal ka niya. Meron lang akong gustong i-share habang nagpa-fellowship kami kanina. Nabanggit ko lang, naalala ko lang habang nag-aaral ako ng salita ng Diyos na kung saan, di ba, yung nanood tayo ng mga Jesus movies nitong nakaraan, Naalala nyo, bago si Jesus ay hatulang
ipako sa krus, ipinakita muna siya iniharap siya kay Pilato. At kay Pilato, sa harap ni Pilato, meron siyang kasama doon na si Barabas. Si Barabas tunay po yun na makasalanan. Ano pa? Makasalanan po si Barabas, masamang tao. Marami siyang inargabyado. At nung hinarap siya kay Pilato at si Jesus, ang isinigaw ng mga tao, nung tinanong sila kung anong gagawin kay Barabas, anong sabi? Palayain si Barabas. At nung iniharap naman si Jesus, anong sabi ng mga tao? Ipako sa krus. Mga kapatid, nagkaroon lang ako ng realization doon. Naalala ko na si Jesus, bago siya hatulang mamatay, nagugas pa ng kamay si Pilato. Sinabi niya, wala akong kinalaman dito. No? Nagugas siya ng kamay. Pinalaya ang isang taong makasalanan na si Barabas. Ipako sa krus. At si Jesus, ang siyang hinatulang mamatay na wala namang kasalanan. Malinis na tao. And I see myself na ako pala, tayo pala, ikaw pala, tayong lahat si Barabas. Isang makasalanan na iniligtas mula sa kaparusahan sapagkat ang Diyos ang siyang tumanggap ng lahat ng parusa. Kaya ang Panginoong Hesus, yun yung kanyang binata na hirap at pagod. At sabi nga sa aklat ni Isaías sa Old Testament sa prophecy, hindi na po makilala si Jesus. Hindi na siya, wala nang makarecognize sa kanyang itsura. Dahil sa sobrang pagkabugbog, sa sobrang latay, sa sobrang raming sugat, hindi na siya makilala. And I imagine myself, ako pala si Barabas. Tayo pala, ikaw pala si Barabas na naligtas mula sa kaparusahan. Because minamahal tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga o ngayong hapon mga kapatid, makikinig po tayo ng mensahe. At ito pong mensahe nito ay tungkol sa resurrection. Ano ang kinalaman ng resurrection sa buhay natin? Pakinggan po natin ang mensahero ng Panginoon, ang mahal naming tatay, si Papa Tirso Joven. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ng Diyos, ngayon at pagpakailanman. Sapagkat ang Diyos ang siyang Muling nabuhay ang Panginoon. lahat ng parusa. Buhay siya. May meaning ito sa buhay natin, yung resurrection ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Lucas 24, talatang 1 hanggang 7, ganito ang pagkasabi. In the book of Luke, chapter 24, verse 1 to 7. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantala, nagtataka sila kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaki. Lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord now and forever. Magandang hapon po sa lahat. Muling nabuhay si Kristo.
Mga kapatid ko kay Kristo, ang cellphone na lubat, kahit gaano kaganda, useless kung walang buhay. Maraming tao ngayon, akala successful. May pera, may achievements, pero parang lubat ang buhay. Bakit? Kasi hinahanap nila ang buhay sa maling lugar. At ito ang sasagutin ng resurrection ni Jesus. May 5 punto ako ngayon na ibabahagi sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. 5 points. Point number 1. Ang walang lamang libingan ay katunayan ng tagumpay ni Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57, sa mabuting balita, puro mabuting balita ang ibibigay ko. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Application. Kung nanalo si Jesus, hindi ka natalunan sa buhay. Tayong sumasampalataya ay mananagumpay kay Kristo. Yan ang point number 1. Point number 2. Hinahanap natin ang buhay sa maling lugar. Ilustrasyon. Parang naghahanap ka ng signal sa cellphone sa lugar na walang coverage. Kahit anong gawin mo, walang koneksyon. Minsan ganun tayo. Hinahanap ang buhay sa bagay na hindi naman nagbibigay ng tunay na buhay. Supporting verse. Sinasabi po sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw para pumatay at magwasak. Ngunit ang sabi ni Jesus, ako'y naparito upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasyasya. Purihin ang Panginoon. Baka pagod ka na kasi mali ang source mo na buhay. Source mo ng buhay. Point number 3. Ang salita ng Diyos ay tapat at totoo. Sinasabi po sa Isaiah chapter 55 verse 11. Ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bunga. Tapat ang Panginoon at hindi siya nagbabago. Ilustrasyon. Parang kaibigan na laging tumutupad sa pangako. Kapag sinabi niyang darating siya, darating talaga. Si Jesus, hindi lang nagsalita. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Ang kanyang pangako. Supporting verse. Sa bilang 23:19, Numbers, chapter 23, verse 19. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Application. Kung tinupad niya ang resurrection, tutuparin niya rin ang pangako niya sa iyo. Yan ang point number 3. Point number 4. Nakakalimutan natin ang katotohanan sa gitna ng problema. Ang ating kaagapay ay laging nagre-remind. Sabi sa John 4:10 verse 26, ipapaalaala ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Illustration. Parang estudyante na nag-review. Pero pagdating ng exam, na blanco dahil sa kaba.
Hindi kulang sa kalaman. Nakalimutan lang dahil sa pressure. Supporting verse. Sa awit 109 verse 05. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating landas. Application. Sa gitna ng problema, balikan mo ang salita ng Diyos. Yan ang point number 4. Point number 5. Ang resurrection ay nagbibigay ng bagong buhay at misyon. Hindi natin maitatanggi ayon sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao niya, siya'y bago na. Yan ang katotohanan. Pag sinabi mo, nabuhay si Jesus, muling nabuhay si Jesus, tinanggap ko ang pagkabuhay ni Jesus, tagumpay na ako. Kailangan makita sa atin ang pagbabago. Kasi pag sinabi natin, muling nabuhay si Jesus, siya ay ang Diyos na namatay, ngunit sa ikatlong araw muling nabuhay. Kung hindi naman nakikita sa ating ginagawa, parang hindi ka panipaniwala. Ito ang ilustrasyon. Parang nanalo ka sa luto. Hindi mo kayang itago. Gusto mong ibalita agad sa iba. Ganon din sila. Hindi nila kinimkim ang balita na buhay si Jesus. Supporting verse. Mateo 28, talatang umpisa natin sa 18 hanggang 20. Matthew 28, verse 18 to 20. At sinabi na Jesus sa kanyang malagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Gawin niyo sila, mga alagad ko. Bautisman ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan na sumunod sa lahat na ipinag-uutos ko sa inyo. Sabi pa ni Jesus, tandaan ninyo, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Application. Kung tunay mong naranasan si Kristo, may pagbabago at misyon. Yan ang katotohanan. Kung tunay na naranasan natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon, dapat magbago na tayo. Dapat may mission na tayo para palaganapin ang mabuting balita. Saan man tayo naroon? Saan ka man nagtatrabaho? Sa opisina man? Sa palengke man? Kailangan ipamalita natin na si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay buhay. At dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, dapat patuloy tayo na magbalita sa mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Kung tunay mong naranasan si Kristo, may pagbabago at misyon. Iyan ang katotohanan. Kung tunay mong naranasan si Kristo, may pagbabago at may misyon. Paano natin sabihin na nabuhay si Kristo? Tinanggap ko na si Kristo. Sumasampalataya ko kay Kristo na siyang tunay na Diyos na matay. Sumalit pagkalipas sa 3 araw, muling nabuhay. Kung hindi naman nakikita sa atin buhay, kailangan, katulad ko, ako'y matagal ako nagmisyon. Halos 41 years. Nagmisyon ako sa iba't ibang lugar. At doon ko napatunayan na totoo yung sinabi ni Jesus sa kanyang alagad. Uulitin ko. Sa Mateo 28, 18 hanggang 20. Ano ang sabi ni Jesus sa kanyang alagad? At ito, pag tinanggap natin si Kristo sa ating puso, ito ang sinasabi niya sa atin. Kung paano niya inutusan na kayong alagad, tayo rin ay inuutusan. Ano ang sabi niya? Uulitin ko ulit. Sa Mateo 28, talatang 18 hanggang 20. Sinabi ni Jesus sa kanyang alagad,
Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo sa lahat ang mabuting balita. Bautisman ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At gawin ninyo silang lahat maging disipulo. Ituro ninyo ang aking mga aral sa inyo. Sabi ng Panginoon, ituro ninyo yung mga kautosan na tinanggap natin mula kay Kristo. Ituro. Hindi lamang ituro, kundi makita sa atin. At ito ang matinding pangako. Tandaan niyo ito. Sasamahan ko kayo saan man kayo pumaroon. Ibig sabihin, kahit na ang mission mo, katulad ko, galing ako sa Ginsan, Cotabato City. Doon sa Cotabato City, naranasan ko. Sa palengke, namalingki kami, katabi ko, tumutumba na lang. Binaril sa ulo. Yung bumaral, parang wala. Kasi napag-alaman ko doon pala, pag may kaaway sila, bayaran man 500, papatayin na yung kaaway mo. 500 lang ang bayad sa tao doon para patayin. Hindi lamang yun, marami pa akong na-encounter. Hindi lamang sa Cotabato, sa iba't ibang Pilipinas. Naranasan ko. Habang nangaral ako ng mabuting balita. Maraming pumupuna. Bakit? Kasi hindi pa nila tinanggap si Jesus. Hindi pa nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila na tumigil ako, patuloy. Kasi yun ang mission ko. Kung paano kinumisyon ni Jesus ang 12 alagad. Tayo rin ay kinukomisyon sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. At yun ang sinasabi niya, humayo. Gawin disipulo, lahat ng bansa. Bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan na sumunod sa lahat na ipinag-uutos ko sa inyo. Alam natin yon. Bilang anak ng Diyos, alam natin yung sinasabi ng Panginoon. Yung sinabi ng Panginoon nang siya'y muling mabuhay sa kanyang malagad. Inutusan na humayo. Yun ang dapat natin gawin. Muling nabuhay si Jesus. Kaya muling nabuhay si Jesus para ipakita sa atin ang tagumpay. Bagamat siya'y pinatay, pinarusahan, sumalit sa kauli-ulihan, siya'y muling nabuhay para ideklara natin na mamatay man tayo sa ating misyon. Pag tinanggap natin si Kristo sa ating puso, bilang Panginoon sarili nating tagapagligtas, huwag tayo mag-alala. Sapagkat pagka tayo sumunod sa komisyon ng Panginoon sa atin, sinisiguro ng Ebanghelyo, mawawala man tayo sa lupang ito, sinisiguro niya na makakasama natin siya doon sa kalangitan. Kaya si Kristo ay nauna na sa langit para ipaghanda tayo ng matitira natin doon. At sa awa ng Diyos, sa loob ng mahigit 21 years sa aking pagmisyon, nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita ko yung mga himala at kababalaghan sapagat yun ang sinabi niya sa kanyang maalagaan. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral yung mabuting balita sa lahat ng dako. At sabi niya, ituro. Lahat na itinuro ko sa inyo, ituro niyo sa mga tao. At huwag kayong mag-alala. Kung doon, makarating kayo sa mga 500 lang ang halaga ng tao, patayan dito doon ang pangako ng Diyos na sabi niya, tandaan niyo ito, sasamahan ko kayo hanggang sa huling panahon. Sasamahan ko kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Mamatay man ang, sabi sa Salmo, mamatay man ang 10,000 sa kanan natin, 1,000 mamatay sa kaliwa natin. Sabi ng pangako sa Salmo, kahit isang hibla ng buhok mo,
hindi magagalaw sapagkat protection ng Diyos na nagsugo sa atin ay isa sa atin. Yun ang sinasabi ni Jesus na huwag tayo mag-alala pagka tayo humayo. Sapagkat sasamahan niya tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, poproteksyonan tayo ng Diyos. Hindi lamang tayo poproteksyon ng Diyos. Ang hindi natin alam, ipapaunawa sa atin ng Diyos para maging kagamit-gamit tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ganun katotoo. Ganun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo dapat mag-alala. Sapagkat ang resurrection, itong conclusion natin, ang resurrection ay hindi lang impormasyon. Ito ay transformation. Pakinggan niyo? Hindi lamang impormasyon ang muling pagkabuhay ng Panginoon, kundi transformation. Ang ibig sabihin, dapat magbago na tayo. Kung dati tayo tamad, kung dati tayo mahiyain, dapat ngayon hindi na tayo mahiyain, maging walang hiya na tayo para ibalita lamang ang muling pagkabuhay ni Kristo, para ibalita lamang na si Kristo namatay, muling nabuhay, sumalit pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay. Tagumpay na si Jesus. Tayo na tumanggap kay Kristo. Ano man mangyari, saan man tayo pumaron, tagumpay ang tatanggapin natin sapagkat yun ang habili ni Kristo sa kanyang mga unang alagad. Kung paano hinabili ni Jesus sa 12 alagad, nasasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan, tayo rin ang sinasabihan ni Jesus. At napatunayan ko yan. Sa loob ng 21 years, Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan ko na. Yung kapanahunan ng pandemya, unang pandemya, sa Hong Kong ako, yung may mask. Pangalawang pandemya, sa Singapore ako, marami na umatay. At yung COVID-19, sa Dagupan City ako, nakita ko ang mga pasyente. Subalit na patunayan ko, na buhay si Kristo. Buhay si Kristo. Pinaniniwalaan ko na kung paano sinugo niya ang kanyang 12 alagad, sasamahan niya, iingatan. Ganon din ang pananaw ko. Yun ang aking pananampalataya at naganap yon sapagat tunay na buhay si Kristo. Uulitin ko, ang resurrection ay hindi lang impormasyon. Ito ay transformation. May tagumpay ka na. May tunay na buhay ka na. May pangako kang pwedeng panghawakan. May alaala kang balik-balikan. At may mission kang gagawin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi napatay sa Jesus. Buhay siya. At dahil buhay siya, ang dating patay mong pag-asa ay mabubuhay muli. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat kung hindi muling nabuhay si Kristo, wala sana tayo ngayon. Si Brother Tiso hindi sana makakahayo kung saan lugar. Sumalit dahil nasa kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay, kaya nalaganap, umabot ako sa iba't ibang bayan, iba't ibang probinsya para ipangalan mabuting balita. At napatunayan ko yung pangako niya sa kanyang maunang alagad na tinanas ko rin. Ganun katotoo ang mga salita ni Kristo. Buhay siya. At ngayon, buhay si Kristo. Saan man kayo ngayon naroon, mga kapatid ko kay Kristo, na nakikinig, sa iba't ibang balsaman, iba't ibang bayan, mga kapatid ko kay Kristo, kung paano sinabi ni Jesus, na sasamahan niya tayo saan man tayo pumaroon. Pag hindi natin kaya, ang lakas ng Diyos ay gagawad sa atin para magtagumpay tayo.
Kung hindi natin kaya proteksyonan ang ating sarili, pagka tayo sumunod sa misyon na iatang sa atin ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos ay isa sa atin. Magkamatayan man lahat ng mga tao sa paligid mo, kahit isang hibla ng buhok mo ay hindi magagalaw sapagkat proteksyon ng Diyos ay isa sa iyo. At sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tagumpay na tayo. Ang lahat na sakit karamdaman natin, kinuha niya kasama ng ipakos niya sa krus. Nagtagumpay si Kristo sa kamatayan. Kaya kung paano nagtagumpay si Kristo sa mundong ito, napagtagumpay ni Kristo ang lahat na gawa ng demonyo sa mundong ito. Inalipusta, kinuruna ng tinik, hinagupit pa ulit-ulit. Ang katawan niya, wasak na wasak, hindi mabilang ang sugat. Pinarusahan na hindi karapat-dapat. Sapagkat nung kapanahon lang yon, pag ipako ka sa krus, masamang tao ka. Di ba yung katabi niya sa kaliwat kanan? Bakit nakapako? Dahil sa kriminal, mga masamang tao yon. Subalit si Jesus ipinako sa gitna. Bakit ipinako si Jesus? May kasalanan ba si Jesus? Nung kapanahon ng yon, ang ipinapako lamang sa krus, yung kriminal masamang tao. Kaya ang katabi ni Jesus, kaliwat kanan, mamamatay tao, kriminal masamang tao. Subalit si Jesus ipinako sa krus. Sa kabila, ayon sa Biblia, kahit nakatiting na kasalanan, hindi nakagawa. Bakit ipinako siya? Para sa iyo, kapatid. Para sa akin. Para sa ating lahat. Na may sakit, karamdaman. Na naghanap ng kagalingan sa mga sakit na hindi kaya paglaman doktor. Naghanap ng kapayapaan. Naghanap ng buhay na walang hanggan. Kapatid, tinapos na ni Kristo, napagtagumpayan na ni Kristo ang mundong ito. Lahat na kasamaan sa mundong ito, napagtagumpayan na ni Jesus. Hindi lamang yung kasamaan sa mundong ito, hindi lamang kapangyarihan ng demonyo ang napagtagumpay ni Kristo, maging ang kamatayan ay napagtagumpayan na ni Kristo. Muling nabuhay na si Kristo para patunayan na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang ating buhay at ang muling pagkabuhay. Sa pamagitan ng mga sugat na tinamo ni Kristo sa cross, sabi niya, lahat na sakit karamdaman natin, kinuha niya kasama ng ipako siya sa krus. Kaya kung ikaw, kapatid, may sakit, karamdaman, hindi man kaya pag-inuman doktor, ayon sa Biblia, sa pamagitan ng mga sugat ni Jesus na tinamong sa krus ng Kalbaryo, pinagaling ka na. Magaling ka na ngayon. Sino ka man nasa ospital, nasa bahay man saan ka mo naroon, ano man sakit karamdaman mo, ideklara mo na si Jesus ang ating great physician. He is a great provider. Dahil sa kanyang resurrection, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tagumpay na si Jesus at tayo rin ay tagumpay. Kung hindi ka pa nagtatagumpay sa iyong sakit karamdaman, paniwalaan mo sa pangalan ni Kristo, ikaw ay magaling na. At wala kang sakit na hindi makakatanggap ng kagalingan mo mulang ulo ng talampakan. Yan ang pangako niya. Tagumpay na tayo. Hindi lamang tayo tagumpay, kundi man na nagumpay na tayo. Sa anuman, problema at pangailangan, anumang sakit karamdaman, tagumpay na tayo. Ngayong hapong ito, buhay si Jesus. Si Jesus ay kasama ninyo ngayon saan man kayo naroon. Anumang problema ninyo, anumang sakit karamdaman ninyo, paniwalaan na rin lamang si Jesus. Problema sa pamilya, problema man. Sa pinansyal, anumang problema ninyo, tagumpay na si Jesus. At kung paano siya nagtagumpay, tayo ay tagumpay na rin.
Kaya sa mga sandaling ito, ideklara natin, buhay si Jesus, hindi na patay. Kaya ang mga problema natin na hindi kaya lutasin, inaayos ni Jesus. Pinagagaling na tayo, pinagpapala na tayo sa pangalan ng higit sa lahat na pangalan ng aming Panginoon Kristo, nag-aawi noon, ngayon at pagpakailanman. Ang natin magsabi ng Amen. God bless you all. Happy Easter sa inyong lahat. Glory, glory to God. Glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Kailangan patuloy tayo na magpuri. Patuloy tayo magpasalamat. Patuloy tayo na magdeklara na muling nabuhay si Jesus. At sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay tagumpay na. Tagumpay na tayo sa mga sakit karamdaman. Tagumpay na tayo sa lahat na sakit karamdaman. Tagumpay na tayo sa lahat na gawa ng demonyo sa ating buhay, maging sa ating pamilya. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Still separated. The breach was far too wide. But from the far side of the castle, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I own, broke my chains, freed my soul for the first time at home. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but when you walked that out again, Death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed
Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pag-alay ng buhay ng Panginoong Hesus. Sa krus ng Kalbaryo, dugo niya ay dumaloy at kaming lahat na nananampalataya ay hinugasan na, pinagpala na, pinagaling na, pinalaya na, Panginoon. Kami ay inalis na sa pagkaalipin. Kami pinagpala at winelcome mo na kami sa inyong pamilya. Lord, salamat po sa inyong mensahe na aming tinanggap ngayong hapon. Tunay na kami pinagpala. Tumanggap kami ng mayamang grasya. Lord, gabayan niyo po kami sa lahat naming gagawin sa buong isang linggo na ito. Ingatan mo kami, pagpalain, ipaalala mo sa amin, Panginoon, na kami inyong lubos na minamahal. In all of these, we ask in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Glory to God. At mga kapatid, salamat po sa mga kasama natin sa sanctuary at sa mga nanonood online. God loves you. God bless us all. At sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siya nagmamahal bilang tunay na magulang. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Anak, Panginoong Hesus na buhay, namatay at ng ikatlong araw na buhay na magbuli. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Espiritu Santo na lagi nating kasama araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. And this is amazing grace that God loves us. Amen. Amen. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who looks at nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all kings. Yeah, this is amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Jesus. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the
grace. This is the praise Thank you, Lord. that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. God bless us all and see you next Sunday sa mga online. God bless you. Kami po ang Rhythms of Grace. God bless.